Chika lang tayo today kasama ang isa sa mga pinakamalupit at pinakamasayang creators online, si Panginoon ng Kababawan o si Adam Domingo. Tubong QC talaga. Tubong Pinanganak ako sa QC. QC, sa bahay namin doon, sa Saheg. Weh! Yes! Demure. Kasi papa pinasarapan ko, parang ako todo pigil na, oh my God, ang pogi. So, Tagalog ng Lord, gumanon ka. Sabi ko, kapalan landlord. Landlord na di po tawag Landlord. namin, gumanon ako. Parang sa Bisaya, di ba? Ano yung matalino ka? Anong translation? Anong Bisaya ng matalino? Bright! Bright! Bright. Oh. Don't get me wrong, I'm not a good, I just try to be a good person. Hindi ako masama Yes. akong tao in my daily life. But I do my best. Oo. Hindi naman ako yung tipong tatayo dito sa harap at magpapanggap na mabait akong tao. Hindi. I do my best. I'm imperfect. I can hurt many people, pero alam mo yun, I do my best every day. Anyway, Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei. Na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Hello mga kasensei! Chika lang tayo today kasama ang isa sa mga pinakamalupit at pinakamasayang creators online, si Panginoon ng Kababawan o si Adam Domingo. Well, nakakatawa siya, unfiltered at talagang may sariling brand of humor na magpapaaliw sa libo-libong tao sa social media. Pero beyond the jokes and the kababawan, sino ba talaga siya? Kamusta buhay? Kamusta faith life? Kamusta work? At paano nga ba nabuo ang mundo niya na ginagalawan bilang isang content creator? Well, chill collab lang to. Actually, in demand to, no? At kwentuhan, tawanan, at getting to know the person behind the kalokohan. So tara, samahan ninyo kami. So, yun, medyo formal lang yan kasi I'm tired for so, ang tawag sa binasa ko ay teleprompter. Oo. Di ba? Pero, Adam, how do you like me to address you? Adam na. So, hello Adam na lang po. Okay. So, Baliw. cut! Cut ka agad, joke lang. So, hello Adam na lang po. You have, Oriental roots? Joke lang mo. Oriental. Hindi. Taga saan ka, Adam? Ako po ay tubong QC talaga. Tubong Pinanganak ako sa QC. QC, sa bahay namin doon, sa Saheg. Weh! Yes! Bakit sa sahig? Sa bahay lang ako pinanganak eh. Talaga? Hindi nag-hospital si mama noon, tsaka si papa kasi hindi afford din. So, Midwife. part na ba yun na nasa ibaba eh? Kababawan yan eh. Di ba? Pwede rin, oo. Pero So, sa ako ng bahay. Magmula noon pa lang, kababawan na. No? Hindi ko na-realize yun ngayon lang. Pwede ka na magsulat ng libro tapos isulat mo na. Kasi yun yung intro. Oo. Di ba si Snow White pinanganak daw sa Saan? Blazing Storm? Oh, Ako ikaw. sa Saheg, di ba? So, Ikaw sa sahig. So, dapat pala Saheg ang name ko eh. sahig. Si Sahig. Oo. Hindi naman dahil hampas lupa yung itsura. Ren, Pwede, hampas lupa naman talaga. Charot. Okay, isang topic na gusto kong pag-usapan is Gomburza. Ay, OMG. Bakit OMG? Wala lang. Hindi tayo nag-meet dun eh. Oh, hindi tayo nag-meet pero kasi parang napakita ka ba sa final shot ng Oo. Saan? Anong part? Ito pong scene na to sa Gomburza with Papa P and Dante Rivero and the rest of the cast. That's Hindi him. namin magagawa para And that's me! at maibalik ang mga OMG! pagkakas. Lord, thank you sa blessing. Actually, na-film. Oh, sa mga hindi nakapanood, nasa Netflix yun nasa Netflix. Lahat ng scene ko with Papa P. Ito yung nag-Espanyol siya. Si ese cura secular, muere o se jubila. No se puede traspasar la administración. Siya. Oo, una, yung nakikiuso siya sa mga cardinal na basta may Kasama si Father Hindi Roque. ko naintindihan eh. Kasama ba si Father Oo, Roque doon siya sa nun? kabilang side. Ah, Ako sa kabilang side.
Oo. Tapos, Pero naka-blur halos. O hindi naman? hindi, kita ko rin sa Nakita. gilid kasi may camera sa gilid ko. Oo. Tapos kailangan ko kasi pari ako dun So Oo. parang, Demure. kasi papa pinasarapan ko, parang ako todo pigil na, oh my God, ang pogi. Nakaka-distract ba yung kabog-pogian ni Papa P? Oo, para siyang anghel na nasa lupa. Oo. Parang ganun. Parang nung humalik yung mga anghel sa lupa, siya yung tumubo. Wow. Deep, no? Pero, ano yung sinabi ng mga friends mo nung nakita nila yung mukha? Parang, minsan, di ba, illegal nga yung pinipicturean yung scene. Tapos, Ay, hindi, sa Netflix. Sa Netflix Nung lumabas na siya sa nila. Netflix, yun siya nagpicturean. Ikaw to, di ba? Yes. Ako naman, nasa Gumburza din ako. Oo nga. Pero kasi dapat same role tayo. Naalala mo yun? Parang may Zoom call ata yun na parang, Yung mga pare. oo, lahat, parang seglar Seglar priest priest. Oo nga. ang tawag doon. So, at least hindi man tayo naging pare doon sa pelikula, medyo pari naman na anong tawag na to? Kasi ako, hindi man pari yung naging role ko eventually eh. Pero una talaga seglar priest. Pero nagtanong kasi sila during the shoot, sino marunong mag-Latin dito? Alam ko yung Salve Regina. So, ako yung nagturo ng Salve Regina doon kay Dylan na oo nga, totoo. Kaya, ako yung katabing-katabi. So, sabi ng mga followers ko, Dinahilatin mo. oo, tapos ang sabi ng mga followers ko noon na parang, Kuya Romar, nanonood kami ng Gumburza. Akala namin seryoso. Mukha-mukha agad yung bumungad. Na Oo nga, ko sa sino nga may si Hermano Puli. si Hermano Pule. Tapos ako yung nasa tabi Oo nun. nga. So, distracting din. Distracting. Yung sa'yo, parang in character Ang talaga. proud mo sa latin mo, sa Regina ng pala. Oo. Ay, sorry. Okay, sige. May isa akong katanungan. So, yun, parang nagta-touch upon ko nun sa parang sa pelikula. So, actor ka rin pala na yung mga ganon. Nung time na yun, sa Pero, in terms of collabs sa ginagalawan mong circle ngayon, sino ang parang gusto mong maka-collab na Si Tom Felton ba? Sa Sino yun? Hindi mo kilala si Tom Felton. Si Malfoy? Si Malfoy. Oo. Hindi, joke lang. Hindi Sino naman. ba? Dream collab ko? Oo. Yung parang... Tapos ano yung parang plano mong gawin na may gusto ko bang gawing skit or parang... Ako, hindi... Siguro dream collab na rin, pero... kasi ngayon, anong Sabado, 2 Saturdays ago, nanood ako ng concert ni Jonah. Okay. Ng La Diva. Hindi ko siya kilala. Si Jonah, yung singer girl. Alam ko Ano, yung The Whale na lang. Jonah and the Whale. Ay, hindi. Si Jonah Limberay. Okay, sige. Hindi, I've been a big fan of La Diva. Tapos silang kumakanta ever since. So, siguro, collab in terms of content, makasama sila. Or kung mag-concert sila, kunin akong host. Ganon, MC, okay, free of okay. charge. Tapos, ayun, parang dream collab ko yun kasi I've been a big fan of these three. Tapos nag-disband sila, sobrang lungkot ko. Pero sila sana. Wow. Pero in terms of other, parang may mga notable collabs ka bang nagawa na in the past na kunwari friend mo si Fons, di ba? Or yung mga ganyan. Nag-collab na ba kayo sa mga content? Yung parang nagsalim puwer or sila McCoy Dubs ba yan? Or Hindi pa. Oo, hindi Ano? pa. Ang nangyayari kasi nga we're good friends. So kung magkakasama kami, Chika-chika talaga. we have dinner, ganun, or bonding talaga. Parang hindi na rin namin iisip mag-content eh. Kasi parang it's our time to parang, spend time with each other and chillax from the content creation life. So, hindi, although, gusto ko magkaroon ng like show with them, like a sitcom or what. Cute nun. Parang ganun, di ba? Or short film kung hindi kaya ng isang buong full-length film. Pero, I would love to have a project with them. Pero when we're together, TikTok collab, hindi namin iisip. Para kasi it's, although one time, when nag-meet kami ni Fons, yung chill lang na kanta-kanta ko niya sa sayo-sayo, ganun, tawanan. Pero hindi yung, kasi we wanna spend time with each other and bond. Yun yung nangyayari sa amin. Pero I guess yun yung katunayan, no, na parang hindi, paano ba?
akala ng mga tao na we're larger than life. Kumbaga, yung parang now may certain expectations of people, especially for example, when you're in public, pero parang tao din naman tayo, kailangan natin mag-dinner with kasamahan ng mga na who also minsan ba naubusan ka ng ideas? Oo. 'Di ba? Kaya nga I don't post everyday. Okay. Hindi ako nagpo-post everyday kasi pag ayoko rin mag-post ng for the sake lang na may ma-post. So, ayun. Pero, look, I don't think about my content in a way na uupo ko at mag-iisip. Kasi for me, content creation is also like my way of unwinding or releasing stress. So, kung hindi ako stress or wala ako nararamdaman, wala rin ako magawa. Wala akong So, magawa kailangan mo content. ng stress sa buhay. Stress or any other like external na inspiration like extreme happiness or anger or sadness, ganyan. Pero kung ganun lang yung buhay ko, wala nangyayari, wala rin akong pinupost. Totoo. Oo, talaga. Hindi kasi ako, hindi ako nag-iisip ng pag wala akong, ayoko rin kasi ipilit yung content. Oo, true. Kasi napansin ko before, napapansin ng mga ng mga followers din, pag pilit yung content. So, din ako nagpo-post. Kung hindi man video, at least text na lang. Mag-post ako ng text, ganyan, or ayun, picture. Pero kailan ka nag-start na para itong journey mo na to? Sige, ako muna, kwento ako kasi Go. ako nung 2021, stressed din. Stressed ako magsulat nung parang thesis namin sa masters. So parang ako, kailangan ko rin ng outlet. So ako, nagpa-piano ako. Diba? Tapos yun yung video ko, duet feature, Anima Christie na napakahaba. Tapos biglang hindi mo alam kung kailan papasok. Tapos tapos biglang, nag-viral. So, gawa ko nung nag-aaway si choir tsaka si commentator. Through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Yung mga ganon. So, nag-viral. Yung sa'yo, ano ang parang naging, kwento behind what you do? No? Okay, kasi even before anything else I've ever done, I also write music for the church. So I do my TikTok. Nag-TikTok ako nang dahil sa gusto ko lang mag-share ng mga songs na nasulat ko. Yung first na shinare ko doon was not my first composition, pero it's a love song I wrote for my best friend's wedding. Tahan na giliwag ng iiyak, yung pagmasdan, kamay mo'y hawak, di na naising ika'y masaktan. Tahan na giliw, hindi ka iiwan. So, yung song na yon is about nagda-doubt, may doubt sila sa isa't isa minsan, ganyan. Pero at the end of the day, they still hold each other's hand while crying kasi they're there for each other. Yun yung theme ng song, so I just posted that. Pero kasi as a musician, hindi ko na rin siya nagampayan ng maayos yung pagpo-post dahil nga I also have a work sa hospital. So doon din ako nakafocus. And TikTok really was just a hobby. Kumbaga. Anyway, naging masaya-saya ako nung leading up to the 2022 elections. Ang naging content ko naman was I was in-scrutinize ko lahat ng candidates. Talaga? Parang yung journey ko sa pagpili kung sino gusto ko iboto. Parang naging ganyan yung ako. So parang Pero in a humorous way. hindi rin. It was Talaga? Oo, hindi kasi ako joker. Okay. Say a serious quote, and then you have to rewrite it in Kababawan language. Are you up to the challenge? Let's be sabaw. No. One, the truth will set you free.
papiyansahan ka ng katotohanan. Oo nga naman. Piyansa. Explain natin yung joke para mamatay yung joke. Piyansa kasi, di ba? Yung parang... Bail. No. The truth will bail you out. Oo, Charot! oo. Sige. Love your neighbor. Bigyan mo ng spaghetti ang kapitbahay. Lalo na kapag piyesta, pupunta ka na may hawak-hawak na walis na, ay, isasauli ko lang pala tong walis na to. Ay, may handa pala kayo. Oh my God, I did not know. Mari, wag na pinagkamalag. Bakit ang bilis maubos ng sweldo? Yun. Kasi maraming bayarin. Ano? Maraming bayarin. Maraming bills. Maraming bills. Oo, maraming bills to pay. Saka galit tayo sa pera. Pinapanakaw nga natin eh. Oops! Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Hindi siya humor. It was serious. Background check, ano yung mga nagawa na, ano yung pwede pang gawin, ganyan. Each candidate. Hanggang naka-arrive ako sa candidate ko na pinili. Hindi ko naman alam na yung napili kong candidate was the most hated candidate. Ewan ko, lagi siyang binabash. Pero I stood my ground kasi it was my opinion. Tsaka it was out of my own parang Discernment. sort of discernment tsaka research. So, sige, you can bash me all you want, pero it was from my own research na at least alam kong ginawa ko yung job ko bilang isang matalinong botante. Kasi ayoko lang bumoto kasi sabi ng mama ko yun. If sinabi ni mama ko na yun, tas hindi ko gusto yun, hindi ko iboboto yun. Kasi it's my vote parang it just turned out parang kami nang binoto. So, Buti naman. anyway, after the elections, naging toxic for me yung social media dahil nga 2022 election, it was very big. It was very... Ang dami nag-away noon. Alam mo yan. Within the families. Oo, buti within the family hindi. Pero dahil isa nga, na tumaas yung engagement ko noon dahil, ewan ko, lagi kong binabash dahil dun sa campaign ko. And it was a personal campaign. No, I wasn't paid by anyone. Yeah. It was just me being... Trying to do your part. trying to do my part, and I was very convinced sa candidate ko. So, ayun, I voted for Lenny Kiko, by the way. I was very convinced na yun yung future na gusto ko for the country. Anyway, medyo nalungkot ako after elections, tumigil ako sa social media. And then bandang August, September. Of that 2022 pa rin. Same year. So May tumigil ako, di ba? June, July, wala. August, late August, early September, Parang, I went back to TikTok and I posted a joke. Yun, nag-joke lang naman ako ng... And it's not an original joke. Sinabi ko rin na hindi ito original. It's just me giving my own take on it. And my own delivery. Ayun, sinunod ko siya ng gabi. Natulog lang ako kinabukasan. Ayun, daming views for the first time. Naka-million views ako noon. Tapos ano nangyari? And it was from a very long period na tumigil ako sa pag-post. Ano nangyari? Sabi ko gano'n. And then, by that time, hindi pa Panginoon nakababawan yung handle ko. It was just still my name sa seminary. Adamus Dei. Ayun, ko naman sinasadya. So yun, Panginoon ng Kababawan. Oo. Kailan mo naisip na Panginoon ng Kababawan? Okay, I lived sa CDO before I moved to Luzon again early this year. So I was there mula 2019 hanggang 2025. So I was renting there an apartment. Tapos it was also during the time na nag-joke na ako online. Tapos yung mga comments sa akin, bakit ang babaw naman ng joke mo, pero bakit tawang-tawa ako? Ang corny, para ganun. Ang corny naman, bakit tawang-tawa ako ganyan. Tapos sabi ko, it was around that time na I was just outside my apartment and I was chatting with my landlord. Tapos, Bisaya kasi ron sa CDO. Tanong niya lang ako, parang conversation. Ano ba Tagalog ng landlord? Gumanon siya. Sabi ko, kapalan landlord. Landlord na di po tawag namin. Gumanon ako. Parang sa Bisaya, di ba? Ano yung matalino ka? Anong translation? Anong Bisaya ng matalino? Bright! Bright! Bright. Diba? Ayun, hindi ko alam So sabi ko, ang land po is lupa. The Lord is Panginoon. Sabi ko,
Panginoon ng lupa, gumanon po. Oo. So, ayun na, it was same day, balik ako ng content creation ngayon. Tapos yung mga comment, tawang-tawa ako sa kababawan. So, doon ko iniisip yung Panginoon ng kababawan. Oo. And it stuck. Ang haba nung name, kasi ang haba i-type nun eh. Pero it stuck with people. So, just probably, it was an accident na yung name ko. Pero, hindi nag-stick sa mga tao. Pero yun nga, ika nga sa sinabi ng ewan ko kung sino nagsabi, parang beautiful things are often discovered by accident. Ang taray. Diba? Ako ata nagsabi nun. Oo nga eh. Hindi, pero yun, itong Panginoon ng Kababawan, kung papansinin kasi ng mga tao talaga, small p. Yes. Diba? Small p yung Panginoon ng Kababawan. Kasi alam naman natin na hindi naman yung capital P. Hindi. Diba? Na magandang segue, pag-usapan natin yung capital P. Yes. Diba? Kasi, yun, narinig natin na mula sa iyong sharing na sa seminary. Seminary, tapos theology, tapos nagsulat ng kanta. Di ba? Parang magsusulat ka ng kanta, parang kailangan mo ng konting liturgical know-how din, di ba? Sa So, what's all this? From Panginoon ng Kababawan, tapos biglang may something liturgical. Saan nanggagaling ito? As I said earlier, even before I became a physicist or Panginoon ng Kababawan, liturgical music na yung ginagawa ko talaga. So, friends mo ang hangad? Yes, oo. I'm friends with Hangad and Bukas Palad. Oo. Pero, kasi ever since I was young, nung high school ako, namulat na ako sa church music. Nag-choir nga ako na ako yung pinakasakit ng ulo kasi hirap ako sa tono noon. Oo. Pero, when I learned the guitar, tapos na-fascinate ako sa choral music, naging super fan ako ng Hangad. Hangad and Bukas Palad. Every concert na nandun ako. Oo. So, nung college... Anong year to, if I may? This is, anong year ba ako nag-graduate? 2006. Akala ko 2024. Gaga. Cut! Napamuro. Sorry. Sorry, TV Maria. 2006. So, 2005 ako nag-start sa choir. 2006 ako natutong mag-gitara during the sem break. Piano, hindi ka natuto? Hindi. Piano meron ako mag-chords lang. Pero hindi ako yung maglalaro. Oo. So, kaya ako mag-accompany by chords, pero dapat may lead guitarist or another lead na instrumentalist. Yun yung ginagawa ko. Tapos, I dabbled with my first Dabbled? First choral arrangement. Alam mo yung sa Nokia dati, yung sa phone, yung note, pwede kang maglagay ng note dun eh. Like yung, yung number, tapos may flat. C1, tapos may sharp or B. Oo. So yun yung una ko. Kasi pag matututo ng bass, kasi bass yung tono ko sa choir. Bass 2. Bass 2. Bass 1 yung higher bass. Baritone. Baritone. Hindi ko kasi kaya maugong eh. Para matutunan yung note, wala pa naman mga software, wala akong laptop noon. So, doon ako sa phone, doon ko kinukuha yung Nokia talaga, yung keypad na, Oo, yung keypad. Pero colored na to, kasi 06, ano na rin eh. Kahit mo may color doon, ano naman tayo. Well, dahil hindi naman tayo mayaman. So, kung ano yung meron. So, doon ako unang ng notes. Tapos, eventually I discovered, kasi yung MuseScore noon, dati pa yun eh. Yung may free ngayon. So doon ako naglalagay. Tapos dahil alam ko na yung chords na yung what constitutes a chord. Diba? So doon ka na binibase yung main na notes for the melody, yung underline. Okay. Pero doon choral arranging ako, and eventually before I joined the seminar in 2011, I wrote my first song, which for the life of me, hindi ko na maalala ngayon. Pero nasulat ko siya, pati yung chords. Pero hindi ko na maalala yung melody. Hindi ko na maalala yung melody. Ayun. Tapos yun, tapos ko yung chemistry, nag-seminary ako, nagbasa akong seminary. Wait lang, so yung seminary was after college? After my BS Chem sa UP. BS Chem? UP Diliman? Oo, nagtapos na. Okay. Tinapos ko muna siya. Actually, gusto ko na mag-seminary before ko mag-college. Pero sabi nung rector, nung head ng mission dito, si Father Steve Tayo. Ng anong congregation? Missionaries of God's Love. Okay. First time I've heard that. Very involved sila sa Kerygma with Bo Sanchez. Alright. So,
si Father Steve, sabi niya, baka pwedeng muna. Sila kasi yung nagkatikay sa akin since childhood. Oo. Talaga Sa yung, QC. oo, yung congregation na yun. Okay. Ako rin isa sa mga first nilang youth members. Oo. Don't get me wrong, I'm not a good, I just try to be a good person. Hindi ako masama Yes. akong tao in my daily life. But I do my best. Oo. Hindi naman ako yung tipong tatayo dito sa harap at magpapanggap na mabait akong tao. Hindi. I do my best. I'm imperfect. I can hurt many people, pero alam mo yun, I do my best every day. Anyway, Ops! Teka, putulin muna natin ang kwento. Magbabalik kami sa susunod na episode. Sige nga, what is eschatological reversal? ano yun? Hindi ko din alam. Kahit sa Lord, di alam yun eh. What Then ko na-realize how important words are, especially when we write songs or when we preach. Kasi even si Lord nga nagkatawang tao para maintindihan natin siya. Yeah, ang galing. So parang ganun. Incarnation. Okay, ano nga ba yung hypostatic? Hypostatic union is yung... Hypostatic union! Isang common word na nagagamit in many songs is like how Jesus covered our sins. So that's covered could be misunderstood by people as tinakpan lang. At tinago lang. Oo, tinago lang, pero oo. nandun pa din. Oo, Or oo, parang, oo. nung namatay si Jesus, sinakpan niya lang. Oo. While hindi naman yun yung ibig sabihin ng song, pwede siyang ma-misunderstand kasi. Oo. So, dun ko na-realize how important words are, especially when we write songs or when we preach. Kasi even si Lord nga nagkatawang tao para maintindihan natin siya. Yeah, ang galing. Hello po, ako po si Adam Domingo, also known as Panginoon ng Kababawan. Please like, share, and subscribe sa 5 Siglo.